Magandang hapon mga batchmates at classmates. Mula pa rin sa College of Engineering and Agro-Industrial Technology, ang ating tampok na panauhin sa hapon na ito. Walang iba kundi si Engineer Jason Corpus. Engineer Jason, pwede po ba kayong bumati muna sa ating mga tagapanood? Magandang hapon sa lahat. Nakikinig ng Radyo DCLB, ang tinig ng kaunlaran. Magandang hapon! Ayan, pwedeng-pwede na po kayo sa radio station namin. Siguro, sabihin ko yan kay best friend RJ, no? Ngayon, sir, umpisahan natin ang kwentuhan natin dun sa inyong natanggap na award last year, noong 2023, no? Distinguished Alum of SEAT. Ano Yes. po ba yung pakiramdam, yung na-recognize kayo ng kolehiyo? Well, una sa lahat, I am honored and pressured. Honored in the sense na the College of Engineering and Agro-Industrial Technology under the Department of Electrical Engineering recognize yung efforts natin sa linya ng electrical engineering as a profession, and at the same time pressured kasi sa imahe ng, of course, sa mga nakakakilala sa akin sa office, mga workmates, sa aking mga organisasyon dati sa UPLB like IIEE, including yung UPLB Society of Electrical Engineering Students at UP Isabela Society, and of course, yung mga dati ko naging estudyante nung ako'y nagtuturo pa dyan sa Department of Electrical Engineering. Kailan ba kayo, sir, nagturo sa SEAT? 2012 and 2013. So around 2 years din po ako nagturo doon sa Electrical Engineering Department. Going back, meron po bang engineer sa inyong family? Kaya po ba kayo na-inspire na kumuha ng isang engineering degree course? Actually, yung kuya ko kumuha ng civil engineering. Bali, tatlo kami magkakapatid. Ako yung bunso, tatlong lalaki. Yung panganay namin ay kumuha ng civil engineering. Yung pangalawa ay kumuha ng mechanical engineering. Pero hindi talaga ibig sabihin na gusto ko din kumuha ng engineering. Bali, hindi sila yung pinakarason kung bakit. Na-pressure lang ako that time nung high school kasi na-realize ko nung nagre-review ako ng mga entrance examination or yung UPCAT, parang maganda yung may kakabit na acronym doon sa pangalan. Like attorney, engineer, yung mga ganyan. So sabi ko, dapat may pangalan din kasi yung initials na yon dadalhin ko hanggang sa lapida. Nakalagay kasi doon engineer. So yun yung naging rason talaga kung bakit ako kumuha ng engineering na course. Pero before, hindi talaga electrical engineering. Pumasa kasi ako ng scholarship ng DOST. Pero at that time, hindi pa covered ang civil engineering under the DOST. Kaya naghanap pa ako ng mga course na open pa ng engineering, which is yung electrical engineering, para magamit ko yung scholarship. So ganun pala yung naging kwento niyo, sir, no? Pero magandang kombinasyon yun, ha? Imagine, meron kang mechanical, electrical, at saka CE. Parang isang buong bahay na yung pwedeng gawin yun, no? Libre pa Hindi ang na kami labor. kukuha ng mga contractor, kami na lang. Exactly. Napaka-practical. So, gaano ka-proud yung parents niyo na ang mga anak po nila ay engineers? Actually, nagsimula yan sa yung tatay ko kasi dating sundalo, retired na siya, and my mother is also a retired local government. So lahat talaga halos kami ay kumbaga nasa gobyerno din sa ngayon. Well, isang makikwento ko lang ay hinatid ako sa LB nung papasok sa freshman, tapos bumalik na lang sila nung graduation. So ganun lang sila kasi hindi naman kami may time para pumunta kasi malayo din, Isabela pa yung aming probinsya. Pero natapos yan. So yung feeling na natapos, sabay-sabay kami sa college ng ang ginagamit kong pang-araw-araw that time is the scholarship. Kumbaga, laking tulong din sa aking mga magulang at nagpapasalamat din sila kasi meron yung scholarship na nakuha para hindi additional burden para sa family ko. Oo, at saka talagang imagine, napagtapos kayong lahat. Yun yung Yes. maganda doon, di ba? Opo. At ngayon, sir, nabanggit nyo kanina nakapagturo kayo kasi dito sa university, di ba? So, Mm-mm. is that the year na last na nakapunta kayo dito? Actually, hindi. Ang last ko is after ko graduate, bumabalik ako every sem sa Every LB. sem. Yes. Bakit po? Mahilig kasi ako sa sports. So, meron kaming sinasalian. Actually, magkaibang semester siya. So, yung isang semester is yung Pakus Ganay. It's a inter-varsitarian sports fest wherein member ako ng UP Isabela Society, nakasali din doon sa sports fest na yon. So, isang semester yon, naglalaro lang ako. And then, yung susunod na semester is yung engineering meet. So, naging member ng UPLB Celes. Bumabalik talaga ako para maglaro lang na sports ba. Every sem, nandun ako, except na nung nagkaroon ng pandemic. So, natigil lang. Hopefully, maibalik ulit yung mga sports fest na to at makabalik na ulit sa LB.
Oo nga po, kilalang kilala yan lalo na sa mga students natin. At saka ang mga fellow alums, alam ko kasi very active din ang mga alums sa mga intervarsitarian and yung NMIT po. Yes. Kasi gusto ko sanang itanong, ano po ba yung favorite spot niyo po sa loob ng campus and bakit? Actually, marami. Pero sige, mag-ano na lang ako sa Freedom Park. Kasi sa Freedom Park, malaya kasi makapaglaro ng maraming sports doon na pwedeng gawin. And kapag galing ka kasi sa work, halimbawa ako nasa Maynila, pagbalik mo kasi sa LB, parang very peaceful and kita mo pa lang yung green na part, nare-relax ka na. And idagdag mo pa, dati yung D3 nasa malayo. Ngayon yung D3 malapit na sa Baker Hall. So aside from having yung activities mo sa Freedom Park, meron ka pang refreshments na makukuha sa D3, which is talagang hindi nawawala sa itinerary ko kapag bumabalik ako doon, yung pagbili ng mga Milko Gel, yung mga Choco Milk. Yan, lagi po yan. Kaya yun, Freedom Park, D3. Talagang tingin ko bukod dun sa mga social gatherings sa pinupuntahan niya dito, talagang merong malaking tipak sa puso mo na pinupuntahan dito. At for sure yung mga products na yan talagang binabalik-balikan ng ating mga fellow alums din, di ba? Ngayon naman po, syempre nakikita na namin dyan sa inyong backdrop. Pero saan po ba kayo nagtatrabaho ngayon and what do you do? Right now, I'm working at the Energy Regulatory Commission, specifically Renewable Energy Division. However, nagkaroon kami ng ad hoc. So I'm working now as the head of the Policy Development Division, which includes yung renewable energy and emerging technologies. Yung emerging technologies, it includes yung energy storage system, offshore wind, liquefied natural gas, and yung research and development ng hydrogen. Ito na kasi yung susunod natin makikita later on, hindi pa sa ngayon, pero yung concept ng power to X. So ibig sabihin, pag-convert ng mga hydrogen-based, so pwedeng mga ammonia, so in other applications. Bali, yun po yung ginagawa ko as of now under the Policy Development Division of the ERC. Tamang-tama itong next question ko dyan, sir. What makes a UPLB alum stand out sa inyong field? Meron po ba kayong masasabing #TatakUPLB? Naging part kasi ako ng personal selection board sa previous ko dati with National Electrification Administration and as an accepting division dito sa ERC. No? Siguro masasabi ko kapag graduate ng UPLB Engineering in particular, sa interview pa lang, alam mong nagtatanong sila, yung tipong di ba usually ang interviewer is the agency. Kapag mga graduate ng LB, mas madalas sila pa mas maraming tanong doon sa PSB. So yun yung una mo makikita na, uy, ano to marunong at alam niya kung ano yung pinapasok niya. So yun yung una. And second siguro yung work ethics kapag nakapasok naman na. Unang-una, ma-PR. Ibig sabihin, ma-socialize yung mga tao, marunong makisama, ganyan. So alam nila kung paano pakitunguhan yung mas matatanda and even yung mas bata sa kanila. And siguro yung last is working beyond working hours na nagiging workaholic na rin kasi nasanay na mag-review is magdamag hanggang madaling araw. So nakuha yung ganung hobby, kumbaga, sa kanila hanggang sa pagtatrabaho. Talagang yung lahat ng pinagdaanan dito sa university, wala talagang nasayang. Ibig sabihin, Correct. talaga yung nag-build sa personality ng isang tatak UPLB alum. Ngayon naman, sir, balikan lang po natin yung mga learnings niyo po sa Department of Electrical Engineering. Paano po ba na-prepare po kayo ng departamento sa inyong napiling career path? Yung career path ko kasi as mentioned earlier ay nagsimula ako pagka-graduate sa Department of Electrical Engineering. So as an instructor, theory-wise, so nandun na yung academic point of view, kumbaga na may implement mo lahat yung napag-aralan mo. Pero nung lumipat ako, doon ko na-realize, I think yung general na naitulong sa akin ng SEAT and the DEE per se is number one, time management. Doon mo mailalatag kung ano yung mas urgent at sa tingin mo ay paano mo gagawin ang isang bagay na hindi nako-compromise yung iba at mabibigyan mo ng panahon ng bawat isa, walang napapabayaan ng mga activities or mga workloads, kumbaga. Number two, sa department, kailangan hindi ka mahiyain eh. Kailangan, sabi ko nga, ma-PPR mga tao, marunong makisocialize. Kasi it's, again, in our profession outside the university or in academic point of view, makipag-socialize sa mga tao. I think that's, yung sa PSB right now, ang tinitignan namin is yung character na ngayon eh. Paano mo siya isolve or paano mo siya gagawin kapag ganito yung mga situation. So siguro, yun
yun yung itulong sa akin ng department. And ang pinakamahalaga sa lahat is pagiging humble, pagbabalik loob, at hindi porke halimbawa ito na na-attain ko is sabihin mong mas magaling ka na o mas mataas na naabot mo. Hindi po. Naituro sa akin ng department na panatilihin yung mga paa sa lupa at balikan kung ano yung mga naitulong ng mga instructor, ng mga professor, mga kaibigan, pati kaaway at mga taong sa lahat ng panahon nakasama natin. Talagang pati yung mga criticisms, no? Talagang ginagawa nyo as learnings talaga. Hindi siya nagiging way para ikaw ay ma-dishearten o kaya malugmok in a sense. Oo, mas na ginagamit natin yun para pag-igihan pa natin yung mga ginagawa natin or nasabi natin. As motivation, kumbaga. Yes. Balikan ko lang po kasi na-curious lang ako na faculty po kayo before. What made you leave? Medyo ano din naman, syempre of course may tinitingnan tayo career, kumbaga. Actually, yun yung question nung kumukuha ko ng Engineering Science 1 eh. Ang question is, after 10 years, sa tingin mo nasan ka na? Ano yung tinatahak mo? Ang sagot ko, naalala ko pa, na gusto ko parang maging national engineer. So yun yung unang naging rason kung bakit. Yun ang sagot ko. So that time, so paano ba ako magiging national engineer? Ibig sabihin ba sa lahat ng probinsya na puntahan mo na at mga engineering projects, alam mo, parang ganun. And ang kagandahan naman is, ang aking manuscript or naging aking practicum ay involved sa energy sector, which is the National Electrification Administration. So sabi ko, naku, mukhang mas maganda na magkaroon ako ng actual experience doon sa distribution para later on, kung maisipan ko mang bumalik sa pagtuturo from actual experience and explaining the theory, mas combine yun para mas ma-explain natin sa mga estudyante. Yun actually yung naging motivation ko na, okay, kailangan kong mag-step out para mas ma-experience to, para mas madali magpa-realize sa mga estudyante kung para saan yung mga theory, mga formula na to at paano siya i-apply in the field. So parang ano talaga, pinapa-develop mo lang yung sarili mo para pag bumalik ka sa academe, siksik-liglig at umaapaw yung knowledge at saka mga applications sa pwede mong i-share din sa younger generation ng electrical engineers. That's a nice plan and I hope, sir, maabot nyo yung plan na yon soon. Kasi maraming nangangailangang younger minds na ma-feed at saka mag-guide ng mas maayos, di ba? Ngayon naman, sir, if you will give words of wisdom bilang guide sa ating mga graduates sa kanilang pag-create ng career path, ano kaya po yung pwede nyong ma-share sa kanila? Naalala ko, lagi ko sinasabi to kapag dati sa mga reporting sa mga organizations, ganyan. So, sinasabi ko na to and I think it's still applicable kapag nasa profession na, lalo-lalo yung mag-graduate at papasok na in the professional world. So, siguro, naririnig nyo na rin to even sa social media, pero tandaan nyo lang yung 888. Yung 888 na yon ay divisor siya or ibig sabihin ay para sa 24 hours na sa isang araw. Yung unang 8 hours is you devote your 8 hours for 8 honest hard work. Pero trabaho na trabaho, sige honest, of course dito papasok yung pangalawa. So kailangan mo magkaroon ng 8 hours of good sleep. At yung panghuling 8 oras ay spend mo naman sa tinatawag kong 3Fs, 3H at 3Ss. Yung unang 3Fs, family, friends, and faith. Yung 3H naman ay para sa health, hygiene, and hobby. At yung panghuli, yung 3S is para yung sa soul, service, at ang pinakamahalaga sa lahat, smile. Di ba? So, 888, yun lang yung gusto ko ma-share. Medyo mahirap siya gawin sa umpisa, pero kapag nasimulan mo na, tutuloy-tuloy na yon at magiging sa tingin mo ay normal mo nang ginagawa. Sometimes may mga instances talaga na hindi mo ma-attain na 8 talaga or posibleng mas maikli o mas mahaba. Pero just balance lang natin hanggat maaari para healthy and parang ma-maintain natin yung lahat ng ating gustong ma-attain and just remember 888. Di ba? Sir, yung equation nyo, yung 888, maraming components. Pero Yes. itatry natin yan ha, kasi ako aminado ako, hindi ko nakukuha yung pangalawang 8 na yon. Yung siguro yung first 8, siguro okay. Second 8, yung sumunod na 8, hindi ko rin sure. Parang, pero it's a nice reminder, lalo na sa ating mga gumagawa ng career path nila. Kasi minsan sa sobrang, ang goal natin ay, yung parang sa sobrang busy nating i-achieve yung goal natin, nakakalimutan natin na may mga
factors pa tayong dapat alagaan, katulad na rin yung sarili natin. And also our mental health, which is also very, very important, lalo na sa panahon ngayon, dito sa university. Ayan, sir, nakakabitin lang yung kwentuhan, pero sana mas marami pa tayong oras, no? Pero hayaan niyo po, baka naman sa mga susunod na panahon na pwede kayong bumalik dito sa university. Baka pwede kayong maimbita din na mag-share din ng inyong experience sa mga career talks. I'll let you know po. So ngayon, sir, syempre itong mga guests namin dito sa Tatak segment ay pinagagawa po namin ng Tatak Shoutout. Sir Jason, pwede ba naming marinig ang version nyo ng Tatak UPLB Shoutout? Ako si Jason Corpus, Certified Tatak UPLB.